umaga sa ating mga kapitbahay, sa lahat ng mga nakatira, nanirahan sa Little Baguio. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal ko na mga residente sa ating lugar. Linggo na araw, unang araw na isang linggo. Muli, we are praising the Lord na tayo po'y nakarating sa araw na ito. I wish above all that all of you are in good health. At yan po ay ating hangarin sa bawat isa. Ang ating mga tahanan ay malusog at tayo po ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng buhay at ating mga kabuhayan. Muli, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Cyril Ganancial, maghahandog ng pananalangin, ng paghahayag at pag-share ng mga spiritual insight, spiritual wisdom, spiritual understanding from the Word of God. Salamat sa Diyos na maaliwalas uli ang ating kapaligiran at may blessed uli tayo sa araw nito. May paulan-ulan, maliwanag ang araw, hopefully ay tuloy ng sisikat, kung hindi man makulimlim. But tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil anumang season mayroon tayo, yan ay kaloob niya. Muli dadalhin ko kayo sa salita ng Diyos na sa ating sinusubaybayan at tinatalakay. And I'm talking about the life of a spiritual leader. Marami na po tayong ihemplong napakinggan at I made a promise to you mula sa salita ng Diyos na ako po ay magbabahagi sa inyo ng mga standard of qualification. Actually, itong aking isi-share sa inyo ayon sa salita ng Diyos ay God's standard ito biblical standard ito ng isang spiritual leader. Talagang nakasulat yan. There are, I think, 16 standard or qualities. So, actually, hindi ko ito tinatawag na qualifications because kung qualification ito, maniwala kayo, palagay ko walang spiritual leader na qualified. Opo. Basahin ko po sa inyo at isa-isahin po natin ito. Ito'y nakasulat sa 1 Timothy chapter 3, magsimula sa verse 1 up to verse number 7. This is a true saying. Wow. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, a husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, not patient, but patient, not a prowler, not covetous, one that truly dwell his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice,
lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into the reproach and snare of the devil. Yan po yung nakasaad sa salita ng Diyos. At isa-isahin po natin ito. Dahil dito po, ma-identify ninyo kung ang inyong leader spiritually sa inyong kinaaniban ay totoo talagang lingkod ng Diyos o naglilingkod lang dahil sa salapi o dahil sa iyon ay kanyang profession. Sabi ko nga sa inyo, ako bilang lingkod ng Diyos, by this time, it's been a long time already. Nung ako'y nag-umpisa, nung ako'y tinawag 1979, pambihira, ayaw ko talaga pong magpastor. Kasi ito po'y nababasa ko na nakikita ko na ito. At kahit sa anumang aking pagwari sa aking sarili, hindi talaga uubra. Isa-isahin ito. Tapos nung ako'y naglilingkod na, nung ako'y sumuko na ng aking buhay, nung ako'y nag-surrender na, doon ko lang naunawaan kung ano ito. Pag napansin niyo po rito, hindi po binanggit yung mga profession or napag-aralan mo. Hindi. Ang binanggit po dito ay talagang qualities, yung character ng isang tao na nag-occupy ng office. Okay? Ito po ang sabi verse 1. This is a true saying. Talagang ito po ay hindi mapasinungalingan ng ninuman. If a man desire the office, position of a bishop, he desireth a good work. Maganda ito. Magandang trabaho. Kaya dito po, hindi po posisyon ang unang nasabi. Sabi niya, a good work. Kaya sabi ko, ang pagpapastor, hindi po posisyon. Hindi po profesyon. Ang pagpapastor, trabaho. Pero ang una mong tatrabahuin ay hindi po yung iba. Ang una mong tatrabahuin, ikaw talaga. Kasi ang kasunod ng mga sinabi ay talagang matindi. Okay? Isa lang po ang kukunin natin Pero sabi niyan, a bishop then must be blameless. Naku, doon pa lang sa una po, napakahirap na. Pag sinabing blameless, hindi sinabing sinless. Kaya lagi niyong masasabi na ang mga leader po, walang perfectong leader. Kasi po ang sabi, blameless, hindi sinless. Pag sinless, hindi ka nagkakamali, hindi ka nagkakasala. Wala naman pong tao, kahit gaano kataas ng kanyang posisyon, ay hindi po siya nagkakamali. Mayroon po talaga. Dangan lang, mga taong nasa mataas na posisyon, oftentimes hindi umaamin ng kanilang kamalian, lalong-lalo na pag sila'y nagkamali sa kanilang mga subordinate. Kaya nga po ako ay sinasabi ko talaga sa mga membro ko na kung ako ay napagkitaan nyo ng hindi tamang buhay, mga kamalian, ay pagsabihan nyo ako. Kasi ako po ay willing in private, in public, hihingi ng kapatawaran na ituro ko na sa inyo kasi iyan ang karakteristik ng isang taong may kababaan ng kalooban. Pag ikay nagkamali, amin ka. Yun yan. Kaya ang sabi dyan, a bishop then, a minister, a bishop, an elder. Marami pong mga names yan in the Bible. A preacher,
Okay? A pastor, a minister, a priest. Okay? Ang sabi diyan ay blameless. Hindi po sila perfect. Pero pag sinabing blameless is above reproach. Yun. Wala ka dapat makita na mga pamumuhay na kung saan lagi mong napapansin na hindi nagbabago. Okay? Alam natin na ang mga leader, tao din yan, hindi perfect. Pero hindi po dapat gawin dahilan ng isang leader na laging sinasabi, sapagkat ako'y tao lamang. Yan ha. Hindi po namumuhay ang leader sa kasalanan, sa kamalian. Pwede po siyang magkamali na hindi sinasadya. Pero kung siya, halimbawa, nakita mo ang leader mo, umiinom ng alak, okay lang po yun kung siya'y nagkamali. Pero kung yun ay ugali niya na, ay hindi tama, hindi maganda. Kasi reproach na yun sa kanya butas na sa kanya yun Nakita mo ang leader mo nagsugal. Okay. Maunawaan natin. Pero kung lagi na lang nagsusugal, aba, hindi na marapat. Well, a leader earn a respect. Pag ganyan, namumuhay siya sa kasalanan, hindi ubra. Kaya sabi ko nga, bantayan mo, leader mo mula Lunes hanggang Sabado. Pwede pong banal pag linggo Hindi ko makalimutan yung yung ako'y nagtuturo sa mga kapulisan noon. Mga 1980s, doon pa ang kwan sa Jetman. Opo, tuturo ako sa mga pulis. Oo, nadatnan ko yung mga pulis sa kanilang barak. Wala pang kwan, wala pang Bible study, wala pang value formation. Nag-inuman. Nandoon. Tapos pagdating ko ganyan, nakalatag yung mga yung inumin pagkatapos nandun sa mesa yung mga baso. Pastor, tagay ka. Wow. Sabi ko sa mga kapulisan, tuloy lang po ninyo yan, mga sirs. Opo. Pero hindi ko po kaya yan. Kasi strong drink po yan Ako po ay soft drink lang. Kaya kung pwede po, sa inyo na lang po yan. Pero kung gusto po ninyo talaga, bigyan niyo po ako ng soft drink. Ayan. Opo. Pagkatapos Pastor, bakit? Sabi nung isa, talagang, alam mo naman, pag nakainom, medyo malakas ang loob Bakit po? Sabi ko sa kanya, kasi po, yung intoxicating liquor na yan, strong drink yan ang tawag ng Bible, pinagbabawal yan. No? Ngayon, sabi ko, hindi, Pastor, kinakailangan uminom ka. May mga ganun talaga Ang sabi ko sa kanila, kung ako'y iinom yan at magturo ako sa inyo ng Bible, rerespetuhin niyo pa ba ako kung makipag-inuman ako sa inyo? Tapos nabasa niyo sa Bible, hindi pala tama. Mali pala. Leader ako. Ang sabi ng isang sarge, Stoy, alisin na natin to. Itabi na muna natin to. Magtuturo si pastor ganon. Ako po ay mapagkonsidera naman. Kaya sabi ko sa kanila, kung yan po ay inyong kinasanayan na, go ahead. Pero hindi ko po kayo pagbabawalan dyan. Ang magagawa ko lang ay turo sa inyo salita ng Diyos. Pero tingnan nyo ang buhay ko. Ayan. Yun po yung importante doon. Bakit po? Because
as a leader, kailangan, bago ang tao maniwala sa iyo, kailangan respetuhin ka niya. Ikaw mismo, leader, tapos hindi ka nagpaparespeto sa sarili, paano? At tumagal po ako nang nagturo dyan sa mga si Colonel Chupi pa noon eh. Ngayon naging general na yata eh. Bakit po? Yung Colonel po yun talagang nagbabasa ng Bible kasi. Yun po yung tinatawag na ehemplo na sinasabi ko sa inyo na a leader must be blameless. He may not be perfect, pero hindi po namumuhay yan tuloy-tuloy sa mali. At hindi po yan nagtatago. May mga leader po na nagtatago sa mga tao. Libre silang gumawa ng kasalanan pag walang nakakilala sa kanila. Paano na pag nakilala? Ayun. Opo. Mayroon akong nakita mga leader na ang buhay talaga ay hindi tama. Bakit? Wala ngang asawa, may kabit naman. May karelasyon. Yan ako sabi ko, paano yan? Paano ka paniwalaan? Hindi naman nila alam. Ay nako, sabi ko, wala pong sikreto na hindi nabubulgar sa katagalan. Kaya yun ang laging sinasabi, kailangan blameless ka. Leadership is not perfect. There is no perfect in spiritual leadership. But kinakailangan makita sa iyong buhay na ikay kagalang-galang. Hindi ka ginagalang dahil sa iyong posisyon. Ginagalang ka dahil ang buhay mo ay matino. Ang buhay mo maayos. Wala silang makikitang mabubutas sa pamumuhay mo. Now, pwede namang magkamali ka sa ibang mga bagay. Hindi ka naman sabi ko nga sa church, magkakamali ako siguro sa misjudgment, mga minamahal ko. Yung hindi ko alam ang buong dahilan, then I give a wrong advice. Magkakamali ako sa maraming bagay, pero kung ako man ay magkakamali, hindi ako kailanman magdi-deny ng aking kamalian. At yan po siguraduhin ko. Bakit po? When I will hide my sin to you, it is not hidden before God. Pag ikay nagkasala una, nagkasala ka sa Diyos eh. So, hindi mo po pwedeng i-hide sa Panginoon. Kaya, walang ibang magawa kung ikay spiritual leader but to confess. Bakit? Kasi nagtuturo ka rin na ang mga tao mag-confess pag sila'y nagkakamali. Ganon yung ginagawa. So, yan ang unang qualification. Mabigat-bigat yan. Because ang susuriin dyan yung pamumuhay. Okay? Kaya a bishop, a leader, an ordained preacher, ay kinakailangan po ng talagang pag-iingat. Sabi ko nga, kung ang mga membro ay magtutulay sa tulay ganyan, malapad na daan sa bridge, alam nyo yung pastor magtutulay sa alambre. Bakit po? Kasi buhay niya talagang scrutinize yan, talagang titingnan. Yun naman po ang marapat. Kaya alam nyo, sabi sa verse 1 dito ng chapter 2, I exhort therefore that first of all, sabi ni Apostle Paul yan, supplication, prayer, intercession, giving of thanks be made to all men, especially for kings, for all that are in authority, that we may live a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.
Yun po laging sinasabi ko sa aking mga members. Sabi ko sa kanila, kailangan ko po ng inyong panalangin. Kung ako po ay dinadalangin kayo na kayo'y pagpalain, ingatan, protektahan ni Lord, please, do the same to me. Kasi nakakuan dyan, nakasaad, I exhort therefore that first of all, supplication, prayer, intercession, giving of thanks must be done sa mga kings, yan po'y ating mga leaders in the government, and for all that are in authority, kasama tatay, kasama pastor, kasama spiritual leader dyan. Para ano ang mga tao makapamuhay ng mapayapa, tahimik, live a quiet, peaceable life in all godliness and honesty. Bakit po? Kasi good leader will help people live a godly life. A leader who are guiding the people well will be respected. Kaya yun po ang una. Hindi po madali yan. Alam niyo bakit? Kasi talagang you will live a disciplined life. Dapat mayroon kang self-control. Mayroon kang self-discipline. Kasi sa iyo una bilang leader, mayroon kang self-denial. Na ituturo po yan sa Bible. Kami na una po dyan. Kami dapat magmamanifest ng kanyang karakter. Para yung mga tao, yun ang sinabi ni Apostle Paul, susunod, follow, as I follow Christ, you follow us. Kaya hindi basta-basta po. Maturo lang ng turo, hindi. Ang buhay mo talaga importante. Na iyong minamatyagan. Kaya nasanay kami, na kaming mga spiritual leaders, lagi mag-check. Everyday, babantayan namin. Hindi buhay ng iba. Babantayan namin ang aming pamumuhay. Babantayan namin ang aming galaw. Babantayan namin ang aming mga salita. Babantayan namin ang aming mga pinupuntahang lugar. Bakit po? Kasi party po yan ng pag-iingat na hindi ka mahulog sa tukso. Kaya sabi diyan, a bishop number 1 must be blameless, above reproach dapat ang buhay niya. Ito nga po, sabi ko sa church dito, pag dumating sa punto na ako bilang pastor sa simbahang ito, magkasala na kung saan kasalanan na sinabi ng Bible, ako ay hindi na pwedeng magpapastor. I am now disqualified. Sabi ko sa mga membro, kahit gusto nyo pa akong magpastor, bababa ako ng aking pastoral leadership. Bababa ako sa pwesto kahit gusto nyo pa. Bakit? Because in my conscience, hindi ko kayang tanggapin na ako ay disqualified na, ay tuloy-tuloy pang nandyan sa lugar. Matatalakay din po natin yan kasi may mga kasalanan dito po sa mga nasulat na ito na talaga pong mabigat. Na pag ito na-commit ng isang pastor, dapat talagang i-give up niya yung kanyang posisyon. At yan po ay hindi madaling gawin. Pero mayroon akong nakitang mga kapastoran o mga leader sa ibang grupo na
ang buhay nila hindi na marapat na nandyan sa pwesto. Nandun pa rin. Sabi nila, kapit to ko. Anong purpose mo? Dahil sa pera lang? Sabi ko nga sa church alam nyo kung ako bababa ng pagpapastor at ako ay pupunta sa business world, I will become a rich person with my knowledge and with my influence. Pero hindi kasi yun ang panawagan ko In fact, may nag-a-after sa akin sa ibang bansa na doon na mamuhay, offering me a job. So sabi ko, hindi ko ipagpapalit yan sa paglilingkod sa Diyos. So, yan po ay hindi basta-basta. Because lahat pong itong qualification dito, okay, or a quality of a life of a leader, ay hindi po ito panlabas. Hindi ito panlabas na kwalidad. Kundi buhay niya po ito. At tiningnan ko po yung sarili ko dito, maniwala kayo, I cannot convince myself that I am qualified. Totoo po. When I just starting a work, a ministry dito, talagang sub-sub sa Panginoon Hanggang ngayon, ang Panginoon, it is only by your grace, it is only by your mercy na nakatagal ako ng ganito. I'm not worthy. I am nothing. You are everything. Lord, salamat po sa grace ninyo at sa mercy ninyo. Kaya isa-isahin po natin yan. 16 po ito. Isa-isa ito. Ako, maniwala kayo. Marami ito. Pero ito po, dito umiikot at dito dapat iikot ang buhay ng isang leader. Ito po, tinuturo ko rin sa Bible School ito. Sa mga bagong nag-aaral at magpapastor at marami na po na tinuruan ko sa Bible School na kung saan ito po ay aming talagang dinidiscuss because this is not instant. Tandaan nyo, itong mga qualities na ito, hindi po ito instant, mayroon na kaagad. Kaya hindi ko nga po ito tinatawag na qualification Kundi ito po ay character that is developed through the years of service ng isang lingkod ng Diyos. It is gradually developed to that person. Siguro nung ako po ay nagpapastor kasi every September po ay birthday ko. Tapos hindi po ako nagpipreach dito sa church. Nandyan mo ako, mga men of the church ko ang nagsispeak, mga preacher. Tapos hindi ko makalimutan, there was a time na kung saan nakaschedule sila. Tapos may mga preacher kami during that month of my birthday celebration. May isang preacher na tumayo, mga kapatid, nangaral. Ito ang pinangaral niya. I-check na natin kung ang buhay ng pastor dito ay talagang ang quality na ito ay nasa kanya. Ako, habang po siya nagpipreach, umiiyak ho akong nakaupo. At sabi niya doon sa mga member sa simbahan, tayo ang magtitestify kung ang qualities na ito ay nasa pastor natin. Number 1, check. Magsabi kayong amen kung nasa kanya ito. At habang po iniisa-isa ito, ay ako'y umiiyak, nagpapasalamat sa Diyos.
sabi ko, salamat po, Panginoon. It is not me that declares it. It is the people in which I minister for many, many years na nagsabi. Kaya itong mga qualities na ito, tatandaan ninyo, hindi po ito po pwedeng sabihin ng pastor sa sarili niya. No. Kundi itong mga qualities na ito, character na ito, should be declared to him by his own people na kung saan miniministeran niya. Ang mga tao na nakakakilala sa kanya ang siyang magdeklara nito, hindi siya sa kanyang sarili. Dagdagan natin bukas po ito, kaya huwag niyong kakalimutan, blameless, above reproach. Pag nakita mo yung spiritual leader mo, titingnan mo buhay niya, titingnan mo ang kanyang pag-uugali, makikita mo na hindi siya namumuhay sa kasalanan. Wala siyang nakatagong mga kamalian at nakatagong mga kasalanan na kanyang kinabubuhay. Wala. Isa po yan sa importante. Living a clean life, living a transparent life is so important sa isang leadership. Aywan ko sa iba pong mga leader, ha? Aywan ko sa leadership ninyo, sa inyong grupo, sa inyong sekta. Pero yun po ang realidad eh. Manalangin po tayo. Salamat sa Diyos na tayo po muli ay makapagsama-sama. Samahan niyo po ako sa maikling oras na ito, sa isip, sa puso. Join with me. Heavenly Father, Lord, thank you. Thank you so much for your grace and for your mercy that you have bestowed upon us today. Maraming salamat, Panginoon, na muli makatingala kami sa langit at makapanghingi kami ng inyong tulong. And your help is free to all. You are a God who said, call unto me and I will answer thee. According to your telephone number, Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee, and will show thee great and mighty things which thou knowest not. Today, Father God, I call again to you, bringing all the families dito sa lugar ng Little Baguio, Panginoon. We need your help. We need your care. We need your provision. We need your protection. We need your preservation, O Lord. Ingatan niyo ang mga pamilyang itong aking babanggitin, Panginoon. Una, Ganancial family, Balinas family, ang pamilya ko, ang pamilya Hinson dito sa kabila, ang pamilya Canlas, ang pamilya Vergara, ang pamilya Gonzales, ang pamilya Abena, ang pamilya Gomez. O Diyos, kailangan namin ang kalingan nyo sa araw na to. Ang pamilya Amuraw, Lord, ang pamilya Magkalas, ang pamilya Tapnyo, ang pamilya Tiki. O Lord, ito ang aking mga mabubuting kapitbahay. Kailangan namin ng inyong proteksyon sa araw na ito. Ingatan ninyo ang aming mga pamumuhay. Ilayo nyo kami sa sakit, lalong-lalo na sa pandemyang ito, ang coronavirus, na kung saan marami pa rin ang nahahawaan at nagkakasakit. O
O Diyos, patuloy kong dinudulog sa inyo, dagdag ang Mercado family, ang Castro family, Masiklat family, Santos family, Sampang family, Towa family, Sikat family, Kanyo family, Guevara family, Paras family, Kayanan family, Liwanag family. O Lord, lahat ng mga pamilyang ito ay nasa mga tahanan. Dalangin namin ang inyong kalusugan ipagkaloob nyo sa aming mga anak. Kasama ang Cheng, kasama ang Season family, Mac and May, Pineda, Nerison, Neridon family, Estacio, Baron, Mungkal, Manyo, Torla, Di Guzman, Galang family, Bernardi family, Buko family. All of this family of God needs your care, needs your help, needs your guidance today. I pray, Lord, for your supernatural provision, food on the table na inyong patuloy isustain sa aming lahat. We pray, Father God, that you give peace, you give serenity, you give rest sa bawat tahanan. O Diyos, anuman ang mga concern sa araw na to, dalangin namin ang inyong paggabay at pangunguna. Patnubayan ninyo ang bawat lakad, ang bawat trabaho. Ingatan po ninyo. Dinudulog din po namin ang aming mga frontliners. Dinudulog namin, O Diyos, ang aming mga kasundaluhan, kapulisan, ang aming mga LGUs, government officials, ang aming mga frontliners na mga doctors and nurses, Ellen Grace Balinas, Dr. Victor Ticats, at lahat po ng mga kumikilos upang ang mga may sakit, may mga karamdaman ay matulungan upang sila po ay maibsan sa kanilang karamdaman, sa kanilang mga sakit. Lord, dalawin niyo po ang may mga karamdaman. Bigyan niyo po ng kagalingan. Tulungan po ninyo na sila ay magiging malusog, mabalik sa kalusugan. Katulad ng ginawa ninyo sa aking kapatid na ngayon ay nasa bahay na, malusog na, free na from COVID-19. Oh God, thank you. Thank you so much. Lord, dalangin ko na ang aming lugar, ang aming bayan will continually be free from COVID incident. Tulungan po ninyo ang aming probinsya na sa pagiging masikap ng aming mga nagbabantay. Panginoon, patuloy na maging free kami at hindi mahawaan ang sinuman sa aming probinsya. O Diyos, pagalingin niyo ang aming lugar, ang aming mahal na bansang Pilipinas. Tulungan ninyo kaming mga tao na good citizen, nagiging maingat, nagiging cautious, na kami, Panginoon, ay patuloy na magiging maagap, patuloy na magiging masikap, patuloy na dependent sa inyo at magtitiwala sa inyo. Muli, aking dinudulog sa inyo ang buong tahanan, mga tahanan dito sa Little Baguio, mga kapitbahay, Oliran at iba pa. And Lord, ang buong membership ng Conception Bible Baptist Church.
na you keep us strong and healthy and guide us, Lord, throughout this day. Na mapapurihan ka namin, masamba ka namin, mapasalamatan ka namin, at maluwalhati kayo sa aming mga buhay. You made a promise, O God, that when man's way pleaseth the Lord, whatever the needs will just come in and will be provided. Thank you po sa umagang ito. Ito po'y aking dalangin with expectation that all of our prayers reach to your place and you will extend our help immediately. Ito po'y aking dalangin in Jesus' name. Amen and amen.